Hi guys, mga kanegosyo, Kasenso Familia, magandang araw sa inyo. Excited ako i-share yung ating topic ngayon. Ano ba yung 5 negosyo, maliit na negosyo sa halagang or more or less 10,000 pesos na pwedeng gawin sa barangay natin na patok pa rin sa barangay natin. Ano ba yung 5 yun? Alam nyo guys, kagandahan kasi kung sa barangay tayo magagawa ng negosyo or sa bahay lang natin, unang-una, walang renta, wala ngang permit yung iba. Siguro barangay permit lang or barangay business permit lang. Hindi talaga kinakailangan mag-apply ng mayor's permit. Kasi maliit lang namang negosyo na ito ay pwede natin gawin sa barangay natin, sa mismong bahay lang natin na hindi natin kinakailangang magrenta. Unahan na kagad natin na guys, medyo nabudol tayo, naalala ko 4 years ago, umattend tayo ng franchise fair, meron tayong nakitan yung bang vending machine na car wash. Meron pa siyang, medyo mahal yun, that time, mga 60,000. Meron pang parang CCTV pa, meron pang huhulugan ka, nalalabas yung shampoo, meron pang parang gano'n, so medyo high-tech. Pero guys, ngayon, kung makakakita kayo, meron mga 5 peso car wash sa tabi-tabi lang, sa kanto-kanto lang, sa bahay lang. Nung una medyo mahal, parang 12,000 to 15,000. Pero ngayon, nakakita ako, 7,000 pesos lang yung ating motor ng tubig o yung motor, yung pressure ba, yung malakas ang pressure niya o yung pressure talaga. Meron na siyang bahay, meron na siyang bakal. So, pwede na siyang isusi. Then, yun nga, kailangan natin dito ng space, kailangan natin ng tubig, kailangan natin ng drum. Pero guys, alam niyo ba, yung 5 pisong yun, hindi naman kayang malinis talaga yung isang motor or yung isang tricycle. Normally siguro 3 beses ka maghuhulog hanggang siguro 4. So parang 20 pesos yung magagastos mo kung motor or yung tricycle. Siguro kung mga kotse or yung mga malalaki 4 wheels, siguro abot pa rin ng 30 pesos yung magagastos mo. Kasi 1 minute lang naman yun, ng 5 pesos. So guys, meron dito sa amin, nakita ko nagtayo ng ganon. Then may mga tambay na bata, nag-upo lang doon. Pag meron magpapalinis ng motor, ang ginagawa ng may motor, binabayaran lang ng 20 pesos. Shout out kay Paterno, ginagawa yan sa Barangay Bangin. So napakagandang pagkitaan. Imagine niyo isang sasakyan, let's say average sa bumayad ng 20 pesos. Kung makasampung sasakyan ka na lang, minimum na lang yun. Sa isang araw, di meron kang 200 in one month, meron kang 6,000. Kano lang yung tubig, magkano lang yung space, wala ka namang babayaran. So, guys, napakagandang negosyo ng 5 peso car wash. Sa mga hardware, pwede na kayong makabili mas mura. So, yun yung number 1 natin, ha? 7,000 pesos lang yun. Patok na patok yun. And guys, ang number 2 na napakagandang negosyo, alam naman natin, balik normal yung classes ng mga bata. At syempre, hindi mawawala na tuwing umaga, madaling araw, magluluto yung mga nanay natin ng balot or baon ng mga anak nila, lalo pa pag may estudyante. Para sa akin, yung frozen meat business or frozen food business ay napakaganda. Tingnan niyo, merong iba dyan na yung Magnolia chicken, napakamura, iba't ibang party ng manok. Meron din dyan yung mga ham, meron din dyan yung mga bacon, meron din dyan yung mga hotdog, yung mga pure foods. Nandyan din yung mga beef, nandyan yung tapa, longganisa, ano pa ba. So napakaganda ng frozen meat or frozen food business, lalo na kung tayo ay meron na rin naman, kung tayo ay may freezer, patok na patok yan. Kasi alam nyo ba, talaga naman pag nagbabalot ng pagkain yung mga bata o yung mga sa lunchbox nila o yung pangtanghalian nila, hindi naman talaga yung may sabaw. So normally, ipiniprito lang yan. So para sa akin, meron din akong alam, tingnan nyo ha, search nyo lang, meron akong alam na kung kukuha ka sa kanila ng mga produkto, pahihiramin ka ng freezer. Siguro yung worth 10,000 na products ay napakarami na kikita tayo. So alam nyo, kung madiskarte lang talaga tayo. So alam nyo, ang dali lang naman, everyday, mag-post lang tayo mag-post. May mga groups naman tayo, or itag natin yung mga friends natin, yung mga pinsan natin na malapit lang sa lugar natin. Sure ako, ang frozen food products ay patok na patok. Kahit nga yung mga french fries din,
kikita tayo. Simpleng-simple lang yan. Alam nyo, sa barangay naman, kaysa sila pupunta ng bayan, kung tawagin natin madalian or mabilisan. Oh, walang balot yung anak ko, walang pang-ulam. Pupunta lang sa kapitbahay na nagtitinda ng mga frozen food products, bibili na sila. So, yun yung ating, ilan na ba yun? Yan. Then, ang patatlo pa rin, alam nyo guys, ang hindi pa rin nawawala naman siyempre sa bahay lang natin, hindi natin kinakailangang rumenta. May mga nakikita ako, garahe nila, may nakikita ako, terrace sila, nagtatayo sila ng maliit na sari-sari store. Guys, napakagandang business pa rin ng sari-sari store. Medyo maabala, medyo matrabaho, pero yan yung pangmabilisan talaga na talagang marami yung bumibili, marami yung pumupunta, marami yung, siyempre, mga toyo, mga ketchup, samahan mo na rin ng bigas, mga candy, sigarilyo, alak, chicharon. Patok na patok talaga pa rin yung sari-sari store. Kasi meron nga akong nakita na yung sari-sari store, maliit lang, then parang naging mini grocery, and then naging halos talagang malaki na parang 7-Eleven. Nakaka-relate ako kasi every time na mapapadaan ako ng mahabang ludlod, nakakakita ko doon yung 724, di ba? Ang 7-Eleven, ba? Sa kanila naman is 724. Nakakalito minsan kasi pag naghanap ka ng 7-Eleven, yung logo nila halos ganun talaga. Yung talagang panaplex nila, yung ilaw nila, parang 7-Eleven talaga. Kaya talagang nakakalito talaga. Parang kung iisipin mo, parang, 7-Eleven to. Magugulat ka na, makikita mo, 724. So, para sa akin, ang sari-sari store, kung tayo ay may 10,000 pesos na kapital, maniwala ka talaga, click na click pa rin yan. Talagang napakagandang pagkitaan pa rin ng sari-sari store. Pero guys, pag tayo may tindahan, hindi yung kung kayo yung may-ari, basta na lang kukuha. Kailangan ng mantika, nagluluto sa kusina, pupunta sa tindahan natin, kuha ng mantika. Dapat lahat ay accounted. Kahit sa inyo talaga yung tindahan, dapat bayaran pa rin natin. Kasi mangyayari dyan, yung paragamit natin, shampoo, yung sabon, yung ketchup, yung gagamitin sa kusina, dyan kukuhanin, maya pa. Ubus ang produkto, ubus ang paninda, ubus pati kapital. Kaya kung hanggat maaari, kung tayo ay iba yung pera, iba yung benta, iba yung pambaon, iba yung ginagamit natin sa bahay para hindi maubos. Kasi ubos nga ang paninda ko, ang lakas, ubos pati kapital. Ang isa sa negosyo na gustong-gusto kong gawin, alam nyo ba ito, sa probinsya, sa barangay, sa bahay natin, ito ang gustong-gusto kong gawin. Ang talipapa business. Ito yung number 4. Okay? Ang isa sa 5 negosyo sa barangay na patok pa rin yun sa halagang 10,000 or less than pa ay ang talipapa. Pang-apat ito natin. Alam niyo yung talipapa? Pag sinabi natin yung talipapa, nandyan yung mga isda, samahan mo na rin ng karne, gulay, prutas, mantika, itlog. Hindi ito talaga yung necessarily na talagang parang sari-sari store. But ito yung mabilisan kung gusto mong bumili ng gulay, isda, bawang, sibuyas, paminta. Ito yung talipapa. May mga iba na meron kaming kinabitan ng CCTV sa Lucena. Talipapa yung pangalan. Pero ang laki na rin ng grocery talaga. Parang grocery store na talaga. So, yung talipapa business guys ay napakaganda. Kasi alam nyo, pag sa bukid naman talaga, halimbawa wala ka naman talagang pera or medyo malayo yung bayan, kailangan mo lang ng bigas, kailangan mo ng isda. So instead na pupunta ka pa ng palengke, pupunta ka na lang sa talipapa, nandun na yun, mabibili mo na rin yung mga kailangan mo, yung mga parang basic needs natin, pwede. Alam nyo sa talipapa, hindi ka talaga mga kapital ng halos 10,000 kasi alam nyo, ang talipapa, hindi ito yung mga produkto na kahit 2 days, 3 days, 4 days, pwede pa. So, ang ginagawa naman, siyempre, alam naman natin yung isda, binasa na yan, pag kinabukasan pa yan. Yung mga gulay, tuyot na yan kung ilang araw pa. So, kaya dapat ang talipapa, para talaga mag-click, dapat lagi ay fresh na fresh. So, para sa akin, yung talipapa, isang napaka-exciting, alam nyo, parang malaking tulong sa mga tao
na merong isang talipapa na ika nga mapupuntahan nila. Sa halip na mamamasahe pa sila, magta-tricycle sila, pupunta sila ng palengke, mga malengke, ang budget naman para konti. Kung may talipapa, malaking tulong sa barangay. So imagine niyo, kaya napakaganda ng mga dinidiscuss natin negosyong ito. Wala tayong renta, kung maaari tayo na rin yung gagawa, at sa maliit na kapital. Alam niyo yung mga ganitong negosyo, parang give and take yan Nakakatulong tayo sa mga tao. And at the same time, nagkakanegosyo tayo, kumikita tayo, natutulungan natin yung tao. So, napakagandang negosyo guys ng talipapa. Check nyo lang yun. Alam nyo, napakadalang ng talipapa sa mga bukid, sa mga barangay. Napakaganda niyan kasi nga, malaki yung kikitain natin. So, ang last na negosyo na around 10,000 pesos na alam ko na patok sa bukid o sa inyong barangay na hindi na natin kinakailangang rumenta. Guys, yung pagkakatay ng baboy. Alam niyo itong pagkakatay ng baboy, beware lang Ingat lang tayo. Marami akong nakilala marami rin akong kilala before na nagsubok ng ganitong negosyo. Nagkatay ng baboy, and then, alam niyo, normally sa bukid, hindi naman ito araw-araw, normally Sabado or Linggo. Pero kalimitan parang alam ko Linggo. So, magkakatay sila ng Linggo. So, bago maglinggo, merong isang canvasser or nagkakanvas na. Sabi, oy, ikaw ba order ng anong order mo? Laman, buto, ulo, pata, dinuguan. So, nagpapa-order sila. Guys, napakadali na ngayon maggawin yung ganito dahil kasi nga ngayon, mag-post ka lang sa Facebook or Monday until Saturday, maniwala ka, yung kakatayin mo na 80 to 90 kilos na baboy, sold out yan, order lahat. Kaya lang, hindi naman maganda na order ng lahat, hindi naman marunong magbayad. Pero normally guys, talaga dito, although marami akong alam na hindi naging successful, marami rin akong alam na nag-boom sa gantong negosyo. Yung isa nga sa amin parang naglalako siya ng karne, araw-araw na meron siyang tricycle. Pero dito nga sa pagkakatay ng baboy, alam nyo ba, sa pagkakaalam ko, yung kita ng nagpapa-order nito, yung ulo, yung pata, yung lamang loob, lahat ay kita na nila. So kung maibenta nila yung dinuguan ng mga, ang alam ko, ang isang set kasi ng dinuguan, normally 500 to 550, kita na nila yun. Yung ulo ng baboy, yung paa, yung apat na pata, yung ulo, imagine niyo kita na nila yun. So kung, let's say, around 2,000 to 2,500 ang kinikita ng pagkakatay. Ang ginagawa pa guys ng iba, niluluto yung dinuguan. So, bukod sa pagka-order sila ng mga karne, nagluluto sila ng dinuguan. So, kung gagawin nyo yung pagluluto pa rin ng dinuguan, siguro yung 3,000 to 4,000 na kita weekly ay kayang-kaya nyong gawin yan. So, guys, magkano ba yung pagbayad sa pagkakatay? May mga iba na binabayaran sila ng 300 to 500. Pero kung kayo na ay magkabakas, uso-uso kasi yun yung magkabakas. So, yung 2 tao o 3 tao, sige, bakas tayo. Imagine niyo kung kaya nyo kumita ng 4,000 to 5,000, kung magagawa niyo yan weekly, napakagandang kita, paano kung talagang lumakas kayo? Dahil alam niyo, hindi naman pa pwedeng sabihin na mananawa ang tao. Weekly naman, once a week or twice a week, not bad na rin. So, para sa akin, yung pagkakatay ng baboy, isa sa profitable business din. Yung iba nga lang, consignment. Halimbawa, nagpa-order, kumuha ka ngayon, next week bago ka kumuha ulit, babayaran mo ulit. So parang paikot lang, parang nangyayari nga lang doon, meron kang isang baboy na patay na parang tigil yung capital mo, then another baboy ulit, pero yun naman iikot. So nowadays naman, para namang wala akong masyado nabalitaan na nagpapa-order ng baboy na parang nagpo-post sa Facebook na yun na umorder ng baboy, hindi naman umorder ng karning baboy, hindi naman nagbabayad. So guys, sana may nakuha kayo, sana may napulot kayo dito sa 5 negosyo ito na pwedeng gawin natin sa barangay, sa maliit na kapital, wala kang babayarang pwesto. At siguro nga sa permit, kahit barangay permit lang. At meron nga ditong negosyo na hindi nyo na kailangan talagang siguro kahit barangay permit is hindi na. So guys, sana i-share natin itong kaunting kaalaman, kaunting negosyo, maliit na kapital na pwede natin gawin sa bahay lang natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, please subscribe, like, comment, and share. Kita-kits po tayo sa sunod nating video. God bless po. Bye-bye po.